May bago na namang nagpasiklab na Grandmaster, 17-year-old lang na Indian, Subramaniam kung tawagin at hindi masyadong matunog pero umabot po ngayon sa top boards ng early edition at nakaharap sila Nakamura, world number 1 Magnus Carlsen. Yan po ang ating gigisahin sa video na ito. Samahan niyo po ako. At bago natin gisahin ang unang laban ay atin munang sagutan ang puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Why to play? Papromote na ang pawn. Congratulations po sa mga nakakita ng Bishop F7 para magkaroon ng way, papromote ang pawn, double check, kuha ang tore, and wins. Okay, congratulations po. At ito naman, ang puzzle na iiwan natin for today. Ayan. Okay, why to play ito? So may extra po ng puti, may pass pawn pero hindi pa maitulak dahil may bishop. Ano kayang magandang pamamaraan ang gagawin dito ng puti? Ayan, click nyo lang ang link sa description below para dun po kayo dumiretso ng kasagutan for today's daily puzzle natin sa Internet Chess Club mga kamatyas. Okay, at abangan natin yan bukas ang kasagutan. Maraming salamat. Ngayon ay simulan natin. Ang matinding bata na ito, 17-year-old lang, talagang nagparamdam na kalaban si Nakamura. Black, nag-E4, C5 si Naka, Knight F3, D6, Knight C3. Pagka ganyan mga kamatyas, medyo dinidelay lang ang sequence pero may posibilidad pa rin na i-open o makonberte sa open Sicilian. Inuna lang yung Knight C3 kasi by sequence, di ba, D4 yan kaagad. Knight C3, Knight F6. Oh, ayun. Doon din na uwi. Naiba lang ang sequence. At nag-G6. Nakakamiss ang dragon, ano? Kasi madalas nating nakikita sa ganito. A6 eh. Sicilian, Najdorf. Pero ngayon, nag-dragon. Oh, yung match nila ni Anand Kasparov World Championship. 1995 yata yun sa New York ginanap. Kung matatandaan nyo po, no? Talagang puro dragon ang tinira ni Kasparov kay Anand. Nag-Bishop E3. A6, ang tawag dito ay Dragadorf. Kasi Najdorf, A6 na kinumbina or kinumbinasyon sa Dragon. Dragadorf ang tawag dito. Bishop E2, nag-B5. Ayun, at maaga namang na bad movean si Naka. Dapat daw ay Bishop G7 lang. Sunod lang sa flow. Pero dahil ito po ay blitz, syempre, yung mga ganyang bad move ng computer, interesting yan kasi may mix naman ng pressure and time control. Castling, ayun, nawala na po kagad sa libro dahil ang libro talaga, librado. Librado, paano ba tama doon? Ang nasa libro, Bishop F3. Ayan. Pangalawa yung E5. Pangatlo yung A3. Yan po ang old lines. Pero, librodo. O yan, bago ito, nag-Bishop B7, F3 para depensahan ng pawn E4 at nag-Knight BD7, A4 basag na. Yan ang, kaya yung iba nakikita ko naka-B6 lang kasi pagka ganyan, may chance talaga na mag-A4, basagin talaga yan. Obligado namang mag-B4 para ma-maintain ang pawn structure na solid sa queenside. At nag-Knight A2, nag-E5. Ayun mga kamatyas, ibig sabihin na transpose po na ihabol sa bookline. Na iba lang ang sequence kaya nawala kanina pero na transpose. Ayan, ang lumalabas ngayon na talagang novelty ay E5 na ni Naka. Kasi dito may lumabas pang isang laro, old line ay D5. Okay po mga kamatyas, meron ganun humahabol ng natatranspose kasi sa linya. Ayun, D5, okay? So dito po ay ang ganda ng D5 kasi paluwag kagad Nung ako po'y nag-aaral ng Sicilian nung bata ako, sabi ng coach ko, pag naka D5 ka ng healthy, walang komplikasyon ng puti, ibig sabihin, senyalis na maganda na ang Sicilian mo. Naka D5 si Naka, ang ganda Capture, capture, Bishop F2 umatras lang, and the Queen C7. Tingnan nyo po yung space ng black, napakaganda, hindi ipit. Ang medyo pangit lang dito, bukas yung diagonal dyan, tapos weak pa yung may iiwan yung dark square. Kung dito naman pupunta,
parang sayang ang tempo kasi nakabukas na yung development. Yan lang ang konting diferensya lang naman. Queen D2, angat lang para konektado na mga tore, poporma na yan. Knight F4, ayun, na bad move uli si Naka. Pero para sa akin po, interesting din ito. Kasi may pressure sa G2, may pressure sa Bishop. Pero ang good move daw ay H5. Yan ang gusto, yan ang accurate. Okay, Knight F4 at nag-Bishop D3. Okay, dito naman daw accurate ay Rook F1 lang. Simple lang dahil yung king nasa gitna, ilagay ang tore sa pang-pressure sa king. Pero nag-bishop to D3, nag-bishop E7, knight takes B4. Okay, binigay talaga yung pawn. Castling, malalim. Ito na po yung lalim ng mga preparasyon at pang-unawa nila, no? Yung nagbibigay ng isang pawn pero wala pa ring effect na masasabing lamang na lamang ang puti. Knight A2, bumalik ulit. Tiyaga muna si Subramaniam. At nag-rook AC8. Knight to C3. Bishop B4 pin at nag-rook FD1. So ang challenge dito ni Naka, paano niya mababawi ng healthy yung isang pawn na sinacrifice niya. At nag-Knight F6. Bishop F1. Queen E7. Ang tagal bago mabawi, no? Nag-Bishop H4 pin. Ayun, para may pressure. Nag-H6 para isasarado yung pin na yan. Queen F2, sinarado na, and Bishop G3. Talagang expected yan ng white na isasara. Pero ang drawback niyan, mga kamatsas, ay shield kasi ng king yan eh. Kahit pa paano, nagamit. So, hindi masyadong pinaggagagalaw ang shield ng king. Kasi, syempre, ang nakasalalay dyan yung safety ng king eh. Diba? Baka pasabog yan, ma-atake ang king. Nag-rook C6, ayan, maagang kumontrol dito, si Naka sa 6th rank, at kinapture na ang knight, capture, bishop to D3, binalikan yung diagonal. Yun po yung purpose pala ng pagligpit sa knight, para yung bishop ay makabalik uli. Ayan na nga, at nagbabadya ng atake sa king side. Nag-rook C8, at nag-knight E4. Ayun, hanggang dulong hindi kinapture, hindi binawi yung pawn, ano? Kasi pagka binawi po, tatamaan din yung black dyan eh. Lalo na yung king side. Kaya mini-maintain ni Naka yung bishop hanggat maaari. Nag-queen C7. Ayun, bad move na naman. Ang dami pong bad moves ni Naka dito. Dapat daw ang tira ay knight to D5. Oo nga, no? Ganda. Sabay may knight E3, ano? Yan. Pero, na-miss ni Naka. Nag-queen C7 at nag-C3 lang. Takbo, King H1. Ang purpose naman dito, ang basa ko ay mag-rook G1, G3 para maka-atake sa king side, mga kamatsas. Pero ang accurate ay capture na pala, capture, and pag nag-bishop takes, saka palang magki-king H1. May diferensya konti lang tingnan natin yung king H1. Knight D5, naihabol na. Okay, kaya ito ang tama. Tapos bago mag-king H1, para walang knight D5. Naihabol ni Naka ngayon. Naispatan ni Naka, maganda yung square sa E3. Ayun. Nag-rook E1, inabangan. Pero bad move. Dapat daw po, knight D or knight E D2. Dito punta. Paano kung gumanon? Rook G1, sabay G3. Ayun, para maka-atake. Okay? Talagang, yan ang accurate. Pero balik tayo sa rook E1 na ginawa. Pasok pa rin si Naka. Knight E D2. Yan, mukhang ina knight F1 para ma-neutralize yan. F5, ayun. Mukhang maganda sa paningin kasi oo nga naman, yung E4 square ay control na control. Mape-prevent yung bishop E4 na pangkulit sa tore. Yung knight din, di na makabalik doon. So parang okay to Pero binalan the ratios ng computer, mga kamatsas. Dapat daw ang accurate ay rook D6. Tapos magbi-bishop to B1. Yan ang accurate. Pero, balik tayo sa F5 na ginawa, sinimplihan lang. Hindi naman ganun ka-spectacular, mga kamatsas. Knight F1, nabanggit na natin kanina yan, na pang-neutralize sa napakatigas na knight na nakapasok. Parang ang nakikita ko dito, okay, Knight F1, neutralize yan. Yung F5, may tempo na nakapasubo. Diba? Parang napasubo yung pawn sa F5 may iintindihin ka pa Nag-queen to B6, okay. Extra support and may threat sa knight. Yan. Sa paningin ko, mga kamatsas, ang ganda-ganda. Pero sa computer, hindi maganda. Ang tira daw dapat ay E4. Ayun. Ganun na pala.
Pag nag-F takes E4, knight to G4, takas. Oo nga, no? Grabe talaga ang computer. Pagka bumira, ang lakas talaga. Pag win F3, may knight E5, mga ganun eh. Oh, queen C2 ang gagawin, tapos rook D8. Aray nako. Ang lalim. Paano kung capturein uli yung pawn? Teka lang mga kamatyas ha. Ayun. Oh, ayo nga pala may capture na. Pag kinapture kasi may knight F2 double. Ayun, etc. etc. Yan po ang accurate moves na dapat maganda nakikita rin natin yung mga accurate moves, 'di ba? Versus sa human side perspective na ideas na ina-apply nila. Okay, pero balik tayo sa Queen B6 na ginawa dito. Kinapture na yung E3, F takes E3, and nag-Queen G3 check. Ayan, bad move ulit. Dapat daw po makipagsabayan na Queen to Queen at huwag masindak na makapture ng libre yung Knight dahil may Bishop takes F5. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Talagang timplado pala yan. Pero one piece down na. Paano kung gumanon lang? Sabay Queen takes E5. Okay, may tempo threat. And may Bishop E6. Parang lalabas two minor pieces sa isang tore. Pero mangyari, namumuti ang posisyon dahil karaming lamang na pawn. Namumuti. So, yan ang timpla ng computer. Malalim nga lang pero nakakatakot pa rin isabay sa mata natin. Mahirap isabay Parang isang pyesa kasi. Queen G3 check ang ginawa. Nag King F8 umilag. Napingasan ng pawn. Pero teka muna mga kamatyas, ba't hindi ba pwede ito? Alamin muna natin na Rook G6 para may tempo, may bitin. Dito ka-capture kasi. Bitin din ng bishop. Bitin, pag gumanon, may capture naman sa F5. Laging may habol, may bawi. Ganon, okay. At least naunawaan natin. Kaya nag-King F8 sinaka, yun nga lang, ayun, naihabol na dito ni Subramaniam. Yung idea na, okay, yun na yan, kunin ko tore mo, ubos ang pawns mo, naihabol yung tamang timpla. Queen takes knight, ayun naihabol, naunawaan nyo. Capture ulit, teka muna. Akala ko may pino, nga pala nakailag na yung king, ano ba naman yan? Kaya ako napaisip, may bishop c5, nakailag na nga pala yung king. Nako coach, bagong gising. Kulang pa sa init ng karburador. Okay. Pinagpatong ang tore at nag-bishop b6, g3, bishop e6, rook d2. Okay? Bishop c7, rook b5. Ito po yung endgame na pwede ka magpalamang ng 2 minor pieces sa isang tore. No? Pero, ang daming pawns. Yun ang tama. Kasi meron kasi nagpapalamang pero walang equal number of pawns. Nako, delikado yun. Talo ka sa 2 minor pieces. Pero sa ganitong sitwasyon, ibang usapan ito mga kamatyas. Ang daming pawns 4 pawns ang lamang dito ng puti. Wala. Pilipit talaga dito si Nanga. Okay? At hinahanapan po ng tamang timpla na magandang square. Ayan yung mga latag-latag Okay, latag-latag. Okay, medyo mahaba-habang gapangan ito, no? Yun. Kasi kailangan maramdaman dito ng puti yung kanyang kalamangan na pawns. Kaya kailangan niyang igalaw ng paunti-unti yung mga pawns. Yun, ito, dodoble. Obligado na yan, dodoble na Ipipin na takes. Okay, gumanon, king e6 at nag b6, bishop d5, pamigil, nag c4. Teka muna. Ba't hindi kinain? Pag kinain, push dito. Ayun, kasi ito threat Pagka gumanon, may rook d8. Okay, may rook d8 na sabay promote. Pagka gumanyan, may rook d8 pa rin. Okay, lakas nitong nag-handle ng puti. Naintindihan yung c4 ng mabigat Bishop c6, rook b1 pupush na, bishop b7 cover, and rook b5. Okay, yun ang mabigat. Pag na and ubos ang pawns ni Naka. Ayun, napaaga naman ng c5, na-excite. Dapat daw ang tira rook h5. Taspi, pitas muna. Tapos ito namang pawns na yan ang pamartsahin. Grabe kadaming pawns. Pero dahil nag c5, napa king d5 si Naka, bad move. Dapat daw po ay king d7 lamang. Ayan, tapos obligadong mag king c6. Kasi kung hindi mag king c6, baka gumanon. Sabagay, may tempo pa rin Kahit na mukhang kulong pero may tempo gagalaw at gagalaw ang bishop Alin man dyan Pero check lang daw, capture and h4. Yan, ito naman ang pagaganahin yung dalawa. Karaming pawns, ang daming pangtira
C6, o ganun pa rin naman halos eh. O yun o. O ganun pa rin halos. At gumanon, kain, unti-unting nauubos. Baka maubos. Yari ka dyan. O, huwag kang papaubos. Check. Ang daming ponse oh. O, yun. Nako, patay ka kay Naka. Nagkaroon ng extra pawn dyan. O, samantalang itong dalawa ay talagang tutok ng tutok na i-fix ang mga marcha ng pawns na yan. O, marcha. Ayun, mag-H7. Wala na, mabigat. O, grabe oh. Tahing-tahi oh. Nako, yun lang. Parang Rook C7 na. Tapos, hindi ni Rook C7. Di ba Rook C7 oh? Tuhog na yan ah. Gumanon. Ayun. At ayun, sinundan na. Bishop D4, promote. Ayun, rook behind pass pawn and still with two connected pass pawns pa rin yan. Check, balik, check, push. Yan ang tamang proseso. Bishop B3, King G5, punta sa likod, and F5 push, F6, F7. Na-upset dito. Resign po no si Nakamuring, na-upset ni 17-year-old Bharat Subramaniam ng India. Grabe, ang daming Grandmaster ng India. Isa na namang matunog at nagpakilala itong Indian na ito. Bata pa. At matapos lagpasan si Nakamura, napahataw na kay world number 1 Magnus. Pag-aralan natin. White dito si Magnus. Nag B3. Aba, Magnus, baka binabata-bata mo yan. Tinalo niyan si Naka. Tinirahan ng Larsen opening. Bishop B2, Knight C6, C4. Ayan, medyo hawig na sa English. Knight F6, E3, D5, capture, and nag A3. Ayun, ganun-ganun lang si Magnus. Oh. Grabe, parang napakadali sa kanya ng chess ha. G6 at nag Knight C3. Bishop G7, takes, and nag Knight F3. Okay, malapit nang mawala sa bookline. No? Yan ang mga gustong opening line ni Magnus, yung mga mabilis mawala sa libro. Bishop C4, Queen D6. Ayun. Pagka D3, wala na po sa talaan ng aklat. Ayun, narinig din naman yung talaan. Ang old lines ay Queen C2 and castling. Okay? D3. Nag-Bishop G4, Queen C2 lang. Grabe, makakaiba yung mga application dito. Pinapaka-capture lang para ma-double po, no? Diba? Hindi tayo basta-basta nagbibigay ng ganyan, mado-double po eh. Knight A5. Dito kasi, balikan ko lang mga kamatyas ng konti, no? Pag kinapture-capture, double pawn, pero solid naman. At pwedeng hindi na mag-castling dito ang puti. Pwedeng mag-King E2 na lang. Tapos H4, H5. Yan ang basa ko dito kahit mag-King E2 na lang. Pero kung gusto mag-castling, queen side. Huwag sa king side, syempre, sira na yung shield eh. Pero grabe, kakaiba. Knight A5, hinuli ka agad yung bishop sa C4 at nag-knight D2 para pag kinapture, knight ang pang-capture. Inilag na rin po yung knight para hindi mapingasan at masira ang pawn structure sa king side. Nag-C5 para control at bago kung may chance na bumalik yung knight, at least yung pawn sa C7 ay gamit na para pamigil sa B4 at talagang may lubos na control sa D4. At nag-F3, Bishop F5, Knight to E4. Ayan, grabe, solid. Queen E7. Dito po kasi mga kamatyas, konting kaalaman lang. Pag kinapture kasi yan, D takes, parang, yes, masasabing double pawn at parang bad pawn structure. Pero, nagpo-provide ng control na mainam sa sentro, mainam yan mga kamatyas. Okay yan. Okay, solid yan. Kaya umatras lang dito. At nag-G4. Ayan, okay. Bumira na si Magnus, talagang gusto niya, capturein mo nga yan. Sinusubukan niya yung bata eh. Pero accurate dito, castling lang. Simple lang pala. Okay, G4, Bishop D7, tama yung approach. Tama. Bishop D5, iniwas para hindi na rin makapture. Kakaiba yung Bishop D5 ah. Rook C8, Bishop C3, atake, balik na. At nag-G5. Yan ang mga binibiling control ni Magnus. Control sa F6. Tapos may nakikita akong H4, H5. Rook D8. Queen E2. Ayun, yun lang. Tinatamaan din naman ng bad move si Magnus eh. Dapat daw accurate dito ay A4 naman. Grabe, kalayo naman ng A4. Ano sabihin ng A4? A4 sabay A5 ba? Kakain ng space?
Queen E2, balik tayo. Bishop F5. Inatake ang bishop pero ang accurate daw ay B5. Dahil hindi nag-A4, BB5 dapat para babasag. Ano? Okay. Bishop F5, Bishop C4, A6. Oy, nako, kukulungin. Obligado na mag-A4. Knight B4 pumasok at nag-H4. Ayan na nga po. Walang kaslingan si Magnus. Oh. Grabe yung partida niya. Oh, Knight D5, Bishop D2, Knight B6. Ang likot ng Knight ni Subramaniam. Oh, para lang habulin yung Bishop sa C4 pero accurate daw. Rook D7 lang. Ayun, kunat-kunat lang pala. No? Pero nag-Knight B6. Ayun, natumbukan ni Magnus. Accurate yung Bishop A5. May sundot na pala doon. Rook C6. Okay? Depensa, kinapture na capture, and nag-A5. And Rook B4. Ayun, na bad move si Subramaniam. Bakit bad move yan? Pero natural kasi doon is Rook C6 lang eh. So parang pumasok ng alanganin. Ano? Baka di makalabas yan. Nag-King F2. Ayan, na-realize si Magnus na kailangan na niyang ipag-connect ang mga tore para maaring ilalagay na sa tamang squares. Pero ang accurate ay Queen D2. O, yan ang accurate, yung mga kunat-kunat na ganyan. Ano? King F2, balik tayo, nag-Bishop E6. Ayun, di rin matumbukan. Ang accurate na H5 na, okay, para i-block na yung push. Pag nag-end-pasan, di capture lang, parang ganon. So, Bishop E6, balik tayo, Rook C1. Dito naman ang accurate dahil hinayaan ng black na hindi kontrolin, may H5 ang puti. So, yan naman ang accurate move para makapressure na sa king side. Okay, pero ginawa ni Magnus ay Rook HC1 at nag-capture na capture. Bad move. Dapat daw D takes C4. Yan ang bad move. Wow, bad move. Narinig nyo na ba yon? Yung popular na lagi ko napapanood sa Facebook. Okay. Ito raw accurate, no? Teka muna mga kamatsas, habol ko lang. Pag kinapture to, Rook CB1. Lalim. Pakain ng isang pawn. Ang lalim. Pero, kontrolado yung position. Tingnan nyo. Grabe, kontrolado. Pangit ang bishop, bad bishop. Ang knight, grabe, napakapogi. Ayun. Grabe, pero ang malalim na konsepto ng positional understanding ang kailangang i-apply. Dito, kinapture. Pero nagpa 1 pawn din. May bawi sa C5. Capture, may bawi eh. Rook B5, Knight E4, Rook D5, Rook C3. Ayan. Basta dito, pinangahawakan ni Magnus, mayroon siyang good knight at mayroong bad bishop si Subramaniam. Triple ang patong, battery at nag-King G3 lang para maiwasan din yung pasok doon. Manggugulo, no? May Queen H3, grabe. Alistado si Magnus, oh. Binigay yung pawn. Takes. Ayun. Rook D7 bumalik. Dapat daw capture na ito. Ibigay na lang. Pag kinapture yon dito na lang. Kaso medyo nabalahibuhan sa paparating na ganyan eh. Baka mamaya may something eh. Check, ganon. H5. Pag H5 naman kakapturein lang. Wala, equal lang. Wala namang, mukha nakakatakot lang kasi nandyan na yung knight, nandyan na yung tore. Pero pag nakuha yung pawn A5, ibang usapan eh. Halos wala rin namang magawa, kakapturein lang oh. Ano? Pero nag-Rook D7, ininda. Dinipensahan. Kaso may Knight C5 baliwala eh. Baliwala. Etong mabigat dyan, yung Rook B6, makuha yan mamaya. Bishop F8, ayan, para magamit na. Rook B6, Bishop E7, Knight D6, Rook C5, ayun, para makuha yon. Check, ganun. Okay, obligadong iharang din eh, no? Kasi may check ng Knight pagka umangat. At nag-H5, okay? Sugswang pa yung bishop. H5 muna. Kinapture lang. Siyempre, magpupush na yan eh. Obligado na. Knight E4. Takes, check, ganon. Capture, King G8. Ayan, kitang-kita sa evaluation bar. Equal. King G4, pero the Pilit Boys team leader, Magnus. Equal. Play on. Ganyan si Magnus eh. Ayun, yun ang nga iniintay niya. Yan na yung ano bang kanta maganda sa iniintay. Parang kailan lang ang tira mo ay kay solid tignan. Pero ngayon, bumigay ang tira mo.
Blunderacious na, ayun. Nagkaroon tayo ng kanta. Parang kailan lang, ang tibay ng tira, pero bumigay din at nag-iba ang sitwasyon. O, ayan. Corny ba? Peace! Okay, balik tayo. Masaya lang ako today. Yan, kasi maganda gising eh. Rook B6, no, dinipensahan yung pawn A6. Dapat daw accurate ay Rook B3. Naku po naman, grabe, ang layo sa patamaan eh. Ang focus ng pressure nasa king eh, tapos biglang titirahin yung ilalim, pero yan ang pang-equal. O knight F6 check, tapos king G7, tapos knight H5, magpapaulit-ulit, yun na lang ang gusto oh. Halimbawa kung gumanon, kasi hindi pwedeng umalis yung bishop, may matchas doon lagi anytime eh. Sabay Rook B1 lang. At mag-check doon. Pagka kinapture na pag-interesan yung pawn, Rook G1 check, King F5, Rook F1. Yan ang panimpla. Oo nga. Halos wala palang magagawa. Nakakatakot lang yung position kasi ng black eh. Parang laging may mangyayari. Yung ganyan, nakapin, tapos andyan na yung knight. Eh, nag-Rook B6, dinipensahan yung pawn. Ayun, natirahan ng napakaganda. Ay, oo. King G7. O sige po, o simple lang to mga kamatyas, papasil ko sa inyo. White to play, ano kaya dito yung klarong lalamang na talaga ang puti? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Knight D7, simple lang pala. Tinamaan ng double. Oh. Rook D6 na lang para kahit papaano pag kinapture yon yung knight kulong pa. Baldado, di ba? Nag H6, capture, king takes. So yung knight di pa rin makawala, di pa rin maramdaman ni Magnus yung kaniyang extra piece. Yun nga lang, may mga lapit-lapit na ganun eh. Okay, kumounter, king E4, gumanon, nakawala rin. O check, capture para makabawi, king F4. Grabe talaga ang Pilit Boys team leader Magnus. Pag Rook A7, ano na threat? Nag-resign na po dito. Ay oo, sugswang na pala. Grabe pa yung Rook A7. Alam niyo idea? Magna-knight G4 checking H5 then Rook H7 matchas. Walang solution eh. Walang solution. Ito na lang pampatagal, Rook takes F3 para malihis yung paa ng knight. Pero kung hindi malilihis yan, check king H5 Rook H7 matchas. What a move! What an aggressive, amazing ideas na in-apply dito ni Magnus. Hindi nakalusot si Subramaniam. Kay Magnus, grabe yung mga in-apply, yung mga pa-control-control ng pa-endgame, tapos nabigyan ng mga nakakailang na position bandang huli. Bumigay na nerve ni Subramaniam. Kumbaga, ando na yung hangganan niya ng understanding. Bumigay. Si Magnus, ang dami pang baon, ang daming bala na mga pang-reserva na mga pang-apply na malulupites. Grabe talagang Magnus ito. At dahil dyan, ito po ang standing nila. Tingnan natin. Sa early edition standing, not bad for Subramaniam dahil second place siya. Tied sila ni Magnus. Ang tumalo lang sa kanya, si Magnus lang, lahat wipe out. Nakamura, tinalo, di ba? Yung unang game na nakita natin. Magnus Carlsen, may tumalo ba kay Magnus? Wala pong tumalo. Dalawang tabla lang kay Naka at kay Christopher Yu. And nagwagi si Magnus sa tiebreak kay Subramaniam kasi tinalo ni Magnus si Subramaniam eh. Okay, yan po no. At napakaraming sumasali dito weekly. Hindi lang po ako makasali mga kamatyas kasi ang start ay masyadong gabi na. Ayan no, 584 titled players. Kung minsan 600, 700 pa sumasali. Okay, meron pa tayong late edition. 2 editions palagi ito eh. At hahanap tayo ng maganda kung may makita tayo, pasada tayo mga kamatyas. Pero abangan nyo po, meron akong i-upload na laro ni GM Torre. Our very own legendary Hall of Famer na hindi na i-publish. Yan, nahatid sa atin ng Internet Chess Club. Yan po ang abangan nyo. May mga laro pala sa GM Torre na may mga tinibag siyang malalakas na super GMs pero hindi na i-publish. Pero ang ganda ng laban. Yan po ang mga abangan yung mga videos na i-upload natin sa mga susunod. Maraming salamat po. Pag may lumabas po na ads, lambing lang. I-click nyo lang po, tulong nyo ng malaki dito sa YouTube natin. At sa mga di pa nakakapag-subscribe, click nyo lang ang subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa tuwing tayo ay nag-a-upload ng videos. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.